umaga po, alam po ang papel na ginagampanan ng DSWD sa gitna po ng sunod-sunod na kalamidad na nararanasan ng bansa dahil sila po ang pangunahing tumutugon sa immediate needs ng bawat pamilyang apektado ng sakuna. Kumustahan po natin ang latest efforts ng ahensya. Makakausap po natin si DSWD Secretary Rolando Bautista. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Rocky and Sir Aljo. Kasama rin po natin si Secretary Martin Andanar. Secretary, sa kasalukuyan po ay medyo nagbibigay ng kanyang talumpati po si Secretary Andanar. Secretary, kumusta na po ang pamahagi ng tulong sa mga kababayan po natin na apektuhan na nagdaan na Bagyong Rolly? Alam ko po kahapon kayo po ay nasa Catanduanes. USEC Rocky, bilang lead agency ng Camp Coordination and Camp Management Cluster, ang DSWD at ang mga field offices nito ay mahigpit na minomonitor ang mga pamilyang apektado ni Typhoon Rolly, Katukayo. Particular na yung mga nananatili pa sa ating mga evacuation centers. Base sa aming pinakahuling ulat ngayong alas 6 ng umaga, mayroong 207,518 na pamilya or 820,030 katao mula sa 3,307 mga barangay sa Regions 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 8, Cordillera Administrative Region, at National Capital Region ang naapektuhan ng bagyo. Mayroong 48,744 pamilya o 188,417 individual ang namamalagi sa 1,874 na mga evacuation centers sa Region 2, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, CAR at NCR. Pinakamarami sa mga ito ang nasa Region 5 kung saan mayroong 27,540 pamilya o 109,961 katao ang tumutuloy sa 1,024 na mga evacuation centers. Ito ay sinundan ng Calabarzon Region na mayroong 20,915 na mga pamilya o 77,428 katao sa 832 na evacuation centers. Mayroong 12,904 na pamilya o 46,403 katao ang nag-evacuate ang namamalagi sa kanilang mga kamag-anak at o kaibigan sa Regions 2, 3, Calabarzon, Region 5 at CAR. Ang DSWD ay nakapagbigay na ng tulong na nagkakahalaga ng 8.3 million na peso sa mga apektadong pamilya. Ang tulong na ito ay binubuo ng family food packs at mga food at non-food items. USEC Rocky, bukod dito, nagsasagawa rin tayo ng psychosocial first aid intervention sa mga apektadong pamilya, katuwang ang Department of Health at ang pribadong sektor. Sa pakikipag-ugnayan din sa mga camp managers, tiniyak na mayroong women and child ready spaces sa mga evacuation centers upang mapangalagaan at maprotektahan ang karapatan at kagalingan ng mga kababaihan at mga kabataan. Binabantayan din na tinatalima ang mga health protocols upang maiwasan ang transmission ng COVID-19. Opo. Secretary, yan po ang ating susunod na tanong kasi bukod po dito sa Super Typhoon Rolly ay talagang alam natin na talagang kumikilos pa rin po inyong pamahalaan para tugunan naman po yung pangangailangan sa COVID-19. So sasapat po ba ang pondo ng DSWD para matulungan po ang lahat ng riyon na lubha po ng Bagyong Rolly?
Sapat ang pondo ng DSWD para sa pagtugon sa kalamidad. Base sa ating pinakahuling report, ang DSWD, ang ating mga field offices, at ang National Resource Operations Center ay mayroong nakahandang stockpiles at standby funds. Ito na yung suma total na nagkakahalaga ng higit sa 866 milyong piso. Sa standby funds, mayroon higit 281.2 million piso standby funds ang DSWD Central Office at Field Offices. Sa nasabing halaga, 239.7 milyon ay magagamit bilang Quick Response Funds o QRF sa Central Office. Ito po yung, kasi pinabi po natin standby funds, ito po in a form of cash na pwede po nating ibaba sa mga nangangailangan ng mga field offices. Ito naman po mga stockpiles, mayroong kabuang bilang na 271,682 family food packs na nagkakahalaga ng higit sa 124.1 milyong piso. Yung other food items na ito yung mga raw materials na ready for repacking na nagkakahalaga ng 185.7 milyong piso. At non-food items, ito naman yung mga hygiene kits, sanitary kits, plastic mat, tents, at iba pa na may halagang higit sa 274 million ang nakahanda. Maaari din magsumite ng request ang DSWD sa Department of Budget and Management upang ma-replenish ang Quick Response Funds. Ito na yung cash na naka-standby na binanggit ko kanina. So, ang QRF ay bahagi ng standby funds para sa relief and rehabilitation operations tuwing may kalamidad. Tulad ng nauna ko nang nabanggit, ang DSWD as of now, ngayon, ay mayroon na lamang na 239.7 milyong pondo para sa QRF. Opo. Secretary, so paano naman niyo pinaghahandaan ng DSWD? Ito naman po paparating pa rin bagyo na Sony. Kamusta rin po yung pamimigay ng tulong na family food pack sa mga, napasok niyo na po ba? Binaganda na namin. Lugar, napuntahan niyo na po ba yung mga sinasabi po natin? Hirap marating po na ng tulong. Ang mga lokal na pamahalaan ay nakapagpapatid na ng initial na tulong sa mga naapektuhan na nagdaang bagyo. Ito ay sa kadahilan ng mga LGUs ang first responder sa oras ng kalamidad batay sa Local Government Code at Republic Act 10121. Ang DSWD naman ay nagbibigay ng technical assistance at resource augmentation sa ating mga LGU upang matulungan sila sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Pero ang DSWD ay nakapagbigay na ng tulong na nagkakahalaga ng higit sa 8.3 million pesos sa mga apektadong pamilya. Ang tulong na ito ay binubuo ng, nabanggit ko kanina, family food packs at mga food at non-food items. Patuloy ang isinasagawang pakikipag-ugnayan ng mga field offices ng ahensya sa ating mga lokal na pamahalaan upang ang mga request for augmentation ay dalian nating maipahatid sa kanila. Opo. Secretary, yun po yung susunod kong tanong. May mga munisipalidad po ba na nagre-request ng additional food packs at non-food items at paano nyo po mabilis na naipaparating ito sa kanila? Yusek Rocky, sinusuri at agarang tinutugunan ng DSWD field offices at ang ating NROC
ito yung National Resource Operations Center, ang mga augmentation requests mula sa ating mga lokal na pamahalaan. At upang matiyak na makakarating agad ang kaukulang tulong, nakikipag-ugnayan tayo sa Armed Forces of the Philippines kasi alam naman natin ng AFP meron silang air and naval assets. Ganon din sa Philippine Coast Guard at Philippine National Police para sa provision, no, ng pagpapadala ng ayuda gamit ang pang mga eroplano o kaya yung mga sasakyang pangdagat upang madala ang mga family food packs at non-food items sa pinakamabilis na pamamaraan. Bagitin ko lamang na bago pa nalansala ang Bagyong Rolly, nakapag-preposition na ang ating mga field offices ng mga family food packs para sa agarang pagpapahatid ng tulong. Para sa karagdagang tulong, ay ang ahensya ay laging handa na magbigay nito sa mga LGUs alinsunod sa aming mandato. Opo. Secretary, kasama na rin po natin si Secretary Martin Andanar. Live din po dito mula sa Santa Cruz, Laguna. Secretary. Salamat po lang. Salamat. Gusto po ninyo Rolly. Sec Martin, magandang umaga sa iyo. Maganda yung aktibidad mo ngayon dyan sa Laguna. At alam ko naman na magiging successful yan. No? Anyway, kahapon nagtungo tayo sa Catanduanes upang pangunahan ang pamamahagi ng tulong sa lokal na pamahalaan at makatulong sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Kung titignan kasi natin ang geography ng Catanduanes, ito ay isang island province. Kaya nagkaroon tayo ng restrictions kung paano kagad may papadala yung mga immediate na ayuda. Nakausap ko kasi si Governor doon at saka yung mga ibang opisyales ng lokal na pamahalaan. Ang isang problema talaga noon nila, yung binanggit nila during sa mga briefing, ayun yung pagkain. Dahil may kita mo sa paligid na talagang natumba yung mga karamihan ng mga istruktura doon. Tapos ang ekonomiya, yung mga groceries nila, sari-sari store ay sarado. Kaya nakahiram tayo ng air assets sa Philippine Air Force. Kaya nakapagdala tayo ng 1,300 na mga initial lang to, Sec Martin, 1,300 na mga family food packs. At gumamit tayo ng 3 serial. So ang ginamit nating aircraft doon ay isang C-295 na nakadalawang serial at isang C-130. Kagabi, 3,000 family food packs, 1,000 hygiene kits, 2,000 kitchen kits, 450 sleeping kits, 450 mosquito nets, mga piraso ng bottled water, at iba pa yung mga laminated sacks, no? Ang isinakay natin sa Coast Guard vessel BRP Gabrera Silang para sa Catanduanes. Inaasahang makakarating ito sa lugar ngayong gabi o bukas ng umaga. Ang naging problema kasi doon is even yung mga roro, na yung commercial roro na palaging ayun ang ginagamit pagpasok sa Catanduanes ay nagkaroon din ng restriction kasi ayon do sa napag-alaman namin, maraming makalat sa dadaanan ng mga roro at baka alam naman natin, dagat yan, maaari may mga troso at baka masira
yung partes ng vessel, kaya hindi mo na pinalayag ng Coast Guard do sa area. Ito yung isang C-295 naman ngayon, salamat sa Air Force, nakatakdang lumipad naman sa nasabing lalawigan upang maghatid ng karagdagang 3,000 family food packs at mga laminated sacks. Ang DSWD Field Office 5 sa pakipagtutulungan sa pamahalang palalawigan at Team 1 Bicol. Gusto ko lang i-advertise tong Team 1 Bicol kasi very talagang solid sila. Pinupuliin nila yung resources na binubuo ng DOH, OCD, PIA, AFP at iba pang ahensya ay nagsasagawa ngayon ng rapid damage and needs assessment upang matukoy ang eksaktong pinsala na dala ng kalamidad at upang matiyak ang mga naangkop na interbensyon na ibibigay sa mga apektadong pamilya. Ang isang initial na interbensyon ng DSWD na tinitingnan ay yung food for work, no? Habang nakaantala ang ekonomiya sa rehiyon. Tinitignan din ang pagbibigay ng emergency shelter assistance sa mga pamilyang nasira ang kabahayan dahil sa bagyo. Ayon sa ating latest report, sa Bicol Region ay mayroong 3,666 totally at 21,082 naman ang partially damaged houses. Sa recovery interventions, magbibigay din ng DSWD ng cash for work kapag na-open na yung ekonomiya at iba pang mga palakaran, no? Para umikot yung sinasabi nating pera. Kasi kung wala rin kasi, hindi rin open ang ekonomiya, hindi rin magagamit yung perang ibibigay natin sa ating mga nasalanta doon. Tinitignan din ang pagbibigay ng tulong pangkabuhayan. Ito under sa Sustainable Livelihood Program upang tulungang makabangon ang mga apektadong residente. Sa ginubatan, ito yung binisita ng ating mahal na presidente kung saan mayroong 4 na nasawi. Ang DSWD Field Office ay magbibigay ng, of course, unang-una, tutulong tayo sa kanilang burial assistance at yung other needs nila. Kasama na rin dito yung mga injured. Magbibigay din tayo ng cash assistance to the assistance for individuals in crisis situation. At importante dito ay magbibigay din tayo ng psychological first aid para sa mga survivors at inaayos na rin ang pagbibigay ng region-wide cash assistance at psychosocial services. Nagpahatid din ng mga family food packs doon sa area ng Ginubatan, initial. Pero dagdag dito ay bukas mamamahagi ulit ng laminated sacks at family kits na naglalaman ng food at non-food items. Nakikipag-ugnayan din ang ating field office sa Legazpi Water District para sa malinis na supply ng tubig. Magpapadala rin kami ng karagdagang camp managers sa mga evacuation centers kung kinakailangan. Magbibigay din yung ating field office doon sa Bicol, yung nabanggit ko kanina, ng medical assistance through our AICS, lalong-lalo na sa mga pamilya ng mga nasawi. Gayon din, may kabuang bilang na 3,200 na mga family food packs ang ibinigay bilang augmentation support sa mga apektadong lugar sa Bicol. Higit sa 1,000 family food packs sa Libmanan, food packs sa San Fernando, Camarines Sur, at 1,600 family food packs sa Bidsons, Camarines Norte. Sa area ng Calabarzon, area ng Mimaropa, naman ang
bigay natin ng ayuda. At tuloy-tuloy din ang pagkandak natin ng assessment para ma-ensure natin kung anong immediate na tulong ang maibibigay natin sa mga region na to. Sec. Rolly, ano po ang masasabi ng ahensya na SATEF sa ating Pangulo naging operasyon? Sec. Martin, tama yung narinig naman siguro ng lahat yung pagkakabanggit ng ating presidente na satisfied siya sa performance ng ahensya. Lubos po akong nagpapasalamat in behalf ng lahat ng personnel ng DSWD sa ating mahal na Pangulo sa kanyang pagtitiwala. Nagpapasalamat din kami sa mga kasama natin sa NDRIMC, mga miyembro ng provincial at local disaster and risk reduction management teams, no? At sa mga private partners natin na patuloy na tumutulong upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Ito ay isang patunay na buhay ang bayanihan nating mga Pilipino sa oras ng mga kalamidad at sakuna. Ngayon na mayroon na namang paparating na bagyong Sioni, nais ko lang muling magbigay paalala sa ating mga kababayan na manatiling alerto at mag-ingat sa posibleng epekto ng masamang panahon. Ngayon, nakaantabay ang aming field office sa Region 2 at patuloy ang koordinasyon sa mga social development teams at provincial, city at municipal action teams para sa i-monitor ang latest na dadaanan ng Typhoon Sioni. Ang mga municipal action teams naman ay nakikipag-ugnayan sa lokal na NDRIMC at sa lokal na Social Welfare Development Offices para ma-address agad ang ilang mga concern. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagre-repack ng food items na handang ipamahagi sa mga lokal na pamahalaan bilang augmentation support. Ngayon, nasa higit na sa 26,000 na family food packs at higit 8,000 non-food items ang nakahanda sa Field Office 2. No? Para sa ating mga kababayan, ugaliin po na makinig at sumunod sa mga direktiba ng inyong lokal na pamahalaan, lalo na sa pagsasagawa ng mga preemptive evacuation upang mabawasan ang peligro na maidudulot ng masamang panahon sa ating mga pamilya, lalo pa at nandiyan pa din ang banta ng pandemya. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Ako yung kakahan po sa inyong departamento. Po ay bukas marami para sa inyo para pwede po kayo magbigay ng mga updates para sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo muli, sir. Maraming salamat sa Sec. Martin at good luck sa iyong aktibidad dyan sa Laguna.